Bago pa man ang 1585, ang buong lalawigan ng Cavite, maliban sa Cavite City ay nasa ilalim ng pangangalaga at pamamatnubay ng mga misyonerong Pransiskano. Noong taong 1585, itinatag ng mga Pransiskano na sumasakop pa sa 4 na malalaking lugar, kabilang sa 4 na ito ang Indang. Nanatili ang mga Pransiskano hanggang taong 1598. Bago mapaalis ang mga Pransiskano, kanilang iminungkahi kay Diego Jorge de Villalobos na pagkatiwalaang mamahala sa lupain ng Silang na anyayahan ang mga Heswita na humalili sa kanila. Noong May 8, 1599, mula sa mga Pransiskano ay formal na ipinagkatiwala sa mga Heswita ang pangangalaga sa parokya ng Silang. Sila ay namahala rito mula taong 1601 hanggang taong 1768. Ang mga unang paring Heswita na namahala ay sina Padre Gregorio Lopez S.J. at Padre Pedro de Segura S.J. Noong taong 1611, sa tulong at gabay ni Padre Angelo Armano S.J., ang Indang ay naging isang quasi-parish. Nangangahulugang bagamat hindi pa lubos na inihiwalay sa parokya ng Silang, inihahanda na sa kanyang pagsasarili bilang ganap na parokya. Taong 1625, nang formal na naihiwalay ang Indang mula sa parokya ng Silang at naitalaga bilang isang parokya sa gabay ng pamimintakasi kay San Gregorio Magno. Taong 1655 lamang inihiwalay ang Indang mula sa Silang at tuluyang naging ganap na bayan. Si Don Juan de Mabiling ang unang namuno sa bayan ng Indang. Taong 1672 hanggang 1676, sinimulan ang pagpapagawa ng malaking bahagi ng simbahan sa ilalim ng pamamahala ni Padre Luis Morales S.J. Ito ay naipatapos taong 1707. Naipatapos ang kumbento noong taong 1710 sa panunungkulan ni Padre Francisco Diez S.J. Isa sa mga natitirang alaala ng mga pananatili ng mga Heswita ay ang pulpito na nasa gawing kanan pagpasok ng simbahan. Taong 1768, sa pag-uutos ng Hari ng Espanya, pinaalis sa Pilipinas ang mga misyonerong Heswita. Ang huling paring Heswita sa parokya ng Indang ay si Padre Ignacio Monroy S.J. na lumisan noong May 29, 1768. Noong June 1, 1768, sa pag-alis ng mga Heswita, pansamantalang humalili ang isang Pilipinong paring sekular, si Padre Rafael de Ochoa. Kalaunan na inilagay si Padre Juan Evaristo Cabrera bilang permanenteng tagapamahala. Taong 1768, iniluklok sa ating simbahan ang imahe ng Birhen ng Loreto sa kahilingan ni Padre Domingo de Vizcarra sa Arsobispado ng Maynila. Bago iluklok sa gawing kanan ng altar, ang imahen ay pinangalanang Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang mga larawan ng 14 na misteryo ng Santo Rosario na nakapalibot sa altar ng Birhen ay donasyon ni Padre Jose Jokno na kura paroko noong 1819 hanggang 1859. Sumunod na rin sa mga taong iyon, ginawa sa kaliwang bahagi ng altar ang luklukan ng 7 arkanghel sa panunungkulan ng mga paring sekular. Noong March 9, 1849, ang parokya ng Indang ay ipinamahala na sa mga paring Dominikano sa bisa ng isang dekreto mula sa Hari ng Espanya. Noong Abril 10, 1859, dumating ang unang paring Dominikano, si Padre Bernardo Jaime Opie. Nanatili ang mga Dominikano hanggang taong 1891. Sa pamamahala ng mga Dominikano, nagkaroon ng maraming pagbabago sa istruktura ng simbahan, higit sa gawing altar. Makikita pa ang arkitektura ng mga Dominikano sa ating buong altar. Si Padre Jose Campomanes Opie ang huling paring Dominikano. Samantala,
Noong taong 1859, inihiwalay ang baryo de San Juan Nepomuceno o kilala sa tawag na Alas-as mula sa bayan ng Indang. Ito ang ngayoy bayan ng Alfonso. Noong taong 1875, inihiwalay sa bayan ng Indang ang baryo de San Agustin o Gahitan, baryo de San Isidro Labrador at bahagi ng baryo de San Jose. Ang mga lugar na ito ang mga kasalukuyang bayan ng Mendez Nunez na naging ganap na parokya noong taong 1881. Noong ika-15 ng Hunyo 1891 hanggang kasalukuyan, ang parokya ng Indang ay ipinamahala na sa mga paring sekular. Si Padre Gregorio Aglipay ay pansamantalang napadestino sa parokya ni San Gregorio Magno hanggang ika-5 ng Hulyo 1891. Noong taong 1953, sa pamamahala ni Monsignor Mauro de Leon, muling na ipaayos ang simbahan ng Indang. Ang dating sahig na kahoy ay ipinasimento at ang kampanaryo ay muling na ipaayos. Simbahan na malas mga guhit ng sine na umaakit sa malimba. Turistang pasalangit tumingin, magalak at magpasalamat sa pagpapala. Di bakala sa tinanggap natin pamana ng pananampalataya. Ang patron ng parokya ay pangtaslim ng simbahan. Kaya narito ang pamangkasan, humuhubog sa kabataan. Mga produktong sa bayang ito o tagkamasili, hinahingela ng mahabang kahoy, suka ng bangko na
pagpapalang ibathala sa masisipag na dadaigda. Patuloy niyang gabayan ang aming parokya at bayan. Nang sa pananalig at pamumuhay lumago ng sabay, magalak magpasalamat. Parokya ni San Gregorio, magalak at magpasalamat sa pagpapala. Di maghala sa tinanggap nating pamana ng pananampalataya.
Bago pa man ang 1585, ang buong lalawigan ng Cavite, maliban sa Cavite City ay nasa ilalim ng pangangalaga at pamamatnubay ng mga misyonerong Pransiskano. Noong taong 1585, itinatag ng mga Pransiskano ang parokya ng Silang na sumasakop pa sa 4 na malalaking lugar, kabilang sa 4 na ito ang Indang. Nanatili ang mga Pransiskano hanggang taong 1598. Bago mapaalis ang mga Pransiskano, kanilang iminungkahi kay Diego Jorge de Villalobos na pagkatiwalaang mamahala sa lupain ng Silang na anyayahan ang mga Heswita na humalili sa kanila. Noong May 8, 1599, mula sa mga Pransiskano ay formal na ipinagkatiwala sa mga Heswita ang pangangalaga sa parokya ng Silang. Sila ay namahala rito mula taong 1601 hanggang taong 1768. Ang mga unang paring Heswita na namahala ay sina Padre Gregorio Lopez S.J. at Padre Pedro de Segura S.J. Noong taong 1611, sa tulong at gabay ni Padre Angelo Armano S.J., ang Indang ay naging isang quasi-parish. Nangangahulugang bagamat hindi pa lubos na inihiwalay sa parokya ng Silang, inihahanda na sa kanyang pagsasarili bilang ganap na parokya. Taong 1625, nang formal na naihiwalay ang Indang mula sa parokya ng Silang at naitalaga bilang isang parokya sa gabay ng pamimintakasi kay San Gregorio Magno. Taong 1655 lamang, inihiwalay ang Indang mula sa Silang at tuluyang naging ganap na bayan. Si Don Juan de Mabiling ang unang namuno sa bayan ng Indang. Taong 1672 hanggang 1676, sinimulan ang pagpapagawa ng malaking bahagi ng simbahan sa ilalim ng pamamahala ni Padre Luis Morales S.J. Ito ay naipatapos taong 1707. Naipatapos ang kumbento noong taong 1710 sa panunungkulan ni Padre Francisco Diez S.J. Isa sa mga natitirang alaala ng mga pananatili ng mga Heswita ay ang pulpito na nasa gawing kanan pagpasok ng simbahan. Taong 1768, sa pag-uutos ng Hari ng Espanya, pinaalis sa Pilipinas ang mga misyonerong Heswita. Ang huling paring Heswita sa parokya ng Indang ay si Padre Ignacio Monroy S.J. na lumisan noong May 29, 1768. Noong June 1, 1768, sa pag-alis ng mga Heswita, pansamantalang humalili ang isang Pilipinong paring sekular, si Padre Rafael de Ochoa. Kalaunan na inilagay si Padre Juan Evaristo Cabrera bilang permanenteng tagapamahala. Taong 1768, iniluklok sa ating simbahan ang imahe ng Birhen ng Loreto sa kahilingan ni Padre Domingo de Vizcarra sa Arsobispado ng Maynila. Bago iluklok sa gawing kanan ng altar, ang imahen ay pinangalanang Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang mga larawan ng 14 na misteryo ng Santo Rosario na nakapalibot sa altar ng Birhen ay donasyon ni Padre Jose Jokno na kura paroko noong 1819 hanggang 1859. Sumunod na rin sa mga taong iyon, ginawa sa kaliwang bahagi ng altar ang luklukan ng 7 arkanghel sa panunungkulan ng mga paring sekular. Noong March 9, 1849, ang parokya ng Indang ay ipinamahala na sa mga paring Dominikano sa bisa ng isang dekreto mula sa Hari ng Espanya. Noong April 10, 1859, dumating ang unang paring Dominikano, si Padre Bernardo Jaime Opie. Nanatili ang mga Dominikano hanggang taong 1891. Sa pamamahala ng mga Dominikano, nagkaroon ng maraming pagbabago sa istruktura ng simbahan, higit sa gawing altar. Makikita pa ang arkitektura ng mga Dominikano sa ating buong altar. Si Padre Jose Campomanes Opie ang huling paring Dominikano. Samantala,
Noong taong 1859, inihiwalay ang baryo de San Juan Nepomuceno o kilala sa tawag na Alas-as mula sa bayan ng Indang. Ito ang ngayoy bayan ng Alfonso. Noong taong 1875, inihiwalay sa bayan ng Indang ang baryo de San Agustin o Gahitan, baryo de San Isidro Labrador at bahagi ng baryo de San Jose. Ang mga lugar na ito ang mga kasalukuyang bayan ng Mendez Nunez na naging ganap na parokya noong taong 1881. Noong ika-15 ng Hunyo 1891 hanggang kasalukuyan, ang parokya ng Indang ay ipinamahala na sa mga paring sekular. Si Padre Gregorio Aglipay ay pansamantalang napadestino sa parokya ni San Gregorio Magno hanggang ika-5 ng Hulyo 1891. Noong taong 1953, sa pamamahala ni Monsignor Mauro de Leon, muling naipaayos ang simbahan ng Indang. Ang dating sahig na kahoy ay ipinasimento at ang kampanaryo ay muling naipaayos. Salamat sa pagpapala, ibagkalan sa tinanggap natin, pamana ng pananampalataya. Magalak at magpasalamat sa pagpapala, ibagkalan sa tinanggap natin, pamana ng pananampalataya. Indang parokyang nalintuho, Indang kay San Gregorio Magno, sa matulay, mga ilog at talon, bukal ng masagalang tubig, bayang publihan ng magigiting bayani, at minsay parokya ng isang pari, makabayang nabay ng katipunan, magalak at magpasalamat sa pagpapala, ibagkala sa tinanggap natin, pamana ng pananampalataya. Nabuklod sa Kristiyanong pananalig ang Indangenyo, sa tulong din ng Birhen, Santo Rosario, at itong Arkanghel. Sa magandang simbahan na malas mga guhit ng sine, na umaakit sa malimba, turistang pasalangit tumingin, magalak at magpasalamat sa pagpapala, ibagkala sa tinanggap natin, pamana ng pananampalataya. Ang patron ng parokya ay pangkasri ng simbahan.
sa bayang ito o takamasilin. Hinabing tela ng mahabang kahoy, suka ng bangkod at kalamay ko na. Magayak at magpasalamat sa pagpapala, di magkala sa tinanggap nating pamahalaan ng pananampalataya. Sa pagpapala ni Bathala sa masisipag na taga-inda, patuloy niyang gabayan ang aming parokya at bayan. Nang sa pananalig at pamumuhay lumago ng sabay, magalak magpasalamat, parokya ni San Gregorio. Magalak at magpasalamat sa pagpapala, di magkala sa tinanggap nating pamahalaan ng pananampalataya. Magalak at magpasalamat sa pagpapala, di magkala sa tinanggap nating pamahalaan ng pananampalataya. Naming matupad, lalo na ngayong mabiyayang taon ng Jubileo, sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Mahalabirin ng Santo Rosario, San Gregorio Magno, San Miguel at mga Arkanghel, Santo Domingo de Guzman, San Vicente Ferrer. Awit kay San Gregorio. Ipanalangin mo kami, mahal na patron San Gregorio Magno, nang kaming bayan mo'y mailapit sa Panginoong Jesucristo. Amang mapagkalinga, ipinamahala mo kay Papa San Gregorio Magno ang iyong Iglesia Katolika na pinangasiwaan niya ng buong katapatan, kababaang loob at kabanalan, taglayang karunungan mula sa iyo. Magkaroon nawa ng ganitong katangian ng mga namumuno sa iyong simbahan,
upang kaming mga kasapi nito ay lumagurin sa kabutihan at kabanalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo. Palaala po, bago po tayo umalis ay pakitingnan ang ating mga gamit. Baka po may maiwan, panatilihin po natin ang kalinisan ng ating simbahan. Yung pong mga bote ng inuman nyo, pakidala po. Salamat po sa ating mga nag-alay at nakiisa sa banal na pagdiriwang. Maraming salamat po. Paalala rin ho, bukod sa napakainit ang panahon, yung mga talaga may karamdamang dinadala, damahin nyo kung kaya nyong magkarakol pa. Kung hindi, edi tumigil na, no? At wag hayaang ma-dehydrate, uminom lagi ng tubig. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa inyong pagkakarakol, ialin ninyo sa Panginoon ang gagawin ninyong ito at sa kanyang mga banal, hindi lamang para sa sariling kaaliwan at pagbabawas ng timbang sa katawan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ang Anak at ang Espiritu Santo. Humayo kayong nagagalak at umiindak. Alleluia, alleluia. Sambayanang tinangi at hinirang. San Gregorio, intakasin ang indang sa pagpupurit, agalakan kami ay samahan, aming dalangin. Yung kandili at gabay, yamang pamana, aming pahalagahan. Tinanggap na yaman, kilalanin at agad, gawing bakas ng kalinga, nang may kapal. Pinagpalang bayan, di mo pinabayaan. San Gregorio, intakasin ang indang sa pagpupurit, kagalakan kami ay samahan, aming dalangin. Yung kandili at gabay, yamang pamana, lubos na maingatan. Sa pag-akbang sa darating, pangdang taon, pamanang tinanggap, aming pagpapatuloy, laki pang pag-asang sa aming iyong kaloob. San Gregorio, intakasin ang indang sa pagpupurit, kagalakan kami ay samahan, aming dalangin. Yung kandili at
at gabay, yamang pamana, hanggang bukas masilayan. San Gregorio, sa pagpupurit, pag-alakang, kami ay samahan, aming dalangin. Yung kandili at gabay, yamang pamana, hanggang bukas masilayan. Yamang pamana, hanggang bukas. Magandang hapon po sa ating lahat. Para po sa maayos po na paglabas ng daloy ng karakol, intayin po muna natin na maisayaw po sa harapan po ni San Gregorio Magno at ni San Vicente Ferrer ang atin pong mga patron ng nayon bago po tayo lumabas ng simbahan. Inuulit ko po na intayin po muna natin ang mga patron po ng nayon na maisayaw po sa gitna ng altar bago po mailabas ng simbahan. Wait lang. Muli po, para po sa maayos na paglabas ng daloy ng karakol, hintayin po muna nating maisayaw ang mga patron ng nayon sa harapan po ng altar, sa harapan po ni San Gregorio Magno at ni San Vicente Ferrer. Muli po, para po sa maayos na daloy ng labas ng karakol, hintayin po muna nating mailabas at maisayaw ang atin pong mga patron ng nayon sa harapan po ni San Gregorio Magno at ni San Vicente Ferrer.
Ren, mag-signal ka nga sa akin kapag may andas. Bigyan po natin ng daan ang pagpasok po ng mga andas, ng mga nayon, ng atin pong bayan. Ang unang andas po ay ang andas mga sombrero ka mo, mga sombrero. Bigyan po natin ng daan ang mga andas. Muli po, ang pagpasok ng andas ni San Jose ng Barangay Carasuchi. Ang pagpasok ng andas ni San Jose kasama ang sambayanan ng Barangay Pulo. Ang pagpasok ng andas ng Santo Niño ng Barangay Tambu, Ilaya. Ang pagpasok ng imahe ni San Antonio de Padua kasama ang sambayanan ng Tambu, Balagbag.
Ang pagpasok ng imahe ni San Antonio de Padua kasama ang sambayanan ng Tambo, Munti, Kulit. Ang pagpasok ng pamoso at milagrosong pintang larawan ng 7 arkanghel kasama ang sambayanan ng Barangay Daine. Ang pagpasok ng imahe ng Nuestra Señora del Rosario kasama ang sambayanan ng Guyam Munti. Ang pagpasok ng imahe ng La Purísima Concepcion kasama ang sambayanan ng Barangay Harasan. Ang pagpasok ng imahe ng La Purísima Concepcion kasama ang sambayanan ng Barangay Guyam Malaki. Ang pagpasok ng imahen ni San Antonio de Padua kasama ang sambayanan ng Barangay Tambo Malaki.
ang pagpasok ng imahen ni San Vicente Ferrer kasama ang sambayanan ng Barangay Lumampong, Balagbag. Ang pagpasok ng imahen ni San Vicente Ferrer kasama ang parokya ng San Vicente Ferrer Lumampong, Halayhay. Ang paglabas ng mga imahen ng nasasakupan ng parokya ni San Gregorio Magno, ang pagpasok ni San Jose kasama ang sambayanan ng Barangay Kaytambog. Ang pagpasok ng imahen ni San Juan Bautista kasama ang sambayanan ng Barangay Mahabang Kahoy, Serca. Ang pagpasok ng imahen ni San Juan Bautista kasama ang sambayanan ng Barangay Mahabang Kahoy, Lehos.
pagpasok ng imahen ng mahal na poong Santo Niño ng Barangay Alulod. Ang pagpasok ng imahen ng mahal na poong Santo Niño kasama ang sambayanan ng Barangay Limbon. Ang pagpasok ng imahen ng mahal na poong Santo Niño kasama ang sambayanan ng Barangay Mataas na Lupa. Ang pagpasok ng imahen ni San Andres Apostol kasama ang sambayanan ng Banabaserca. Ang pagpasok ng imahen ni San Andres Apostol kasama ang sambayanan ng Banabalehos.
pagpasok ng imahen ni San Santiago Apostol kasama ang sambayanan ng Barangay Agusos. Ang pagpasok ng imahen ni San Santiago Apostol kasama ang sambayanan ng Barangay Kalumpang Serka. Ang pagpasok ng imahen ni San Santiago Apostol kasama ang sambayanan ng Barangay Kalumpang Lehos. Ang pagpasok ng imahen ni San Juan Evangelista kasama ang Barangay Kaykuy. Ang pagpasok ng imahen ni San Roque kasama ang sambayanan ng Barangay Bangkod. Ang pagpasok ng imahen ni San Roque kasama ang sambayanan ng Barangay Kaytapos.
ng imahen ni San Francisco Javier kasama ang sambayanan ng Barangay Bunacerca. Ang paglabas ng imahen ni San Francisco Javier kasama ang sambayanan ng Barangay Bunalejos.